Sa Aklat ng Pahayag, chapter 4, verse 6 to 8, inilalarawan ni John ang isang kahangahangang tanawin sa langit. Sa harap ng trono ng Diyos ay may 4 na buhay na nilalang, living creatures na may kakaibang anyo. Ang una ay parang leon, ang ikalawa ay parang baka, ang ikatlo ay mukha ng tao, at ang ika-4 ay parang agilang lumilipad. Bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak at puno ng mga mata sa paligid at loob ng araw. At gabi silang umaawit ng banal, 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 Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na noon at ngayon at siyang darating. Ayon sa pag-aaral sa seminaryo, ang mga nilalang na ito ay hindi lang simbolo ng pagsasamba kundi representasyon ng iba't ibang aspeto ng nalikha, kalakasan, katapatan, karunungan at espiritualidad. Makikita rin natin sa langit ang 24 na matatanda na sumasamba sa trono, mga anghel at mga tinubos ni Kristo, ang mga mananampalataya mula sa bawat lahi at bansa. Kaya't sa langit, hindi lamang tayo makakasama ng ating Panginoon, kundi pati ng mga banal, anghel at mga nilalang na patuloy na nagpupuri sa Diyos. Ito ay paalala na ang kalangitan ay lugar ng walang hanggang pagsasamba, kapayapaan at presensya ng Diyos. Ang layunin natin ngayon sa lupa at paghandaan ng araw na makakasama natin sila sa walang hanggang buhay. Approach the sacred things with humility. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga inihayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating maisagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Bilang mga tagasunod ni Kristo, kailangang tanggapin natin na may mga bagay na hindi natin lubos na mauunawaan. Mga hiwaga ng Diyos na hindi para sa ngayon, kundi sa tinatago ng Kanyang karunungan. Sa halip na pilitin ang mga bagay na lampas sa ating pagkaunawa, tinatawagan tayo lumapit ng may kapapaang loob, pananampalataya, at pagtitiwala.